pagbigay sa amin ng Panginoon, mas na pagiging Lord, hindi ko Lord, Sunday. So, itong lesson na ito is yung kasunod na topic na yung last week. Ito yung last part ng lesson. So, may ano na kami, parang theoretical ba na tanong. Kung naisip niyo ba na what if itong church ay parang parang itong generation is parating na sa amin. Parang sa amin na. Mga anak kaming mga anak na, nagpapunta na doon. Second generation na. So, na-imagine niyo po ba na hindi ka na-prepare yung mga upcoming generation sa church na to? So, anong naisip niyo? Anong mangyayari sa church na to? Kung hindi prepared yung mga tao kasunod niyo? Yeah, simple answer. Mawawala ang church. Once na, of course, dadating yung time na yun. Pero huwag muna. Huwag muna na mawawala yung mga nag-seed ng church na to. Yung lumaki sa church na to, yung nagsimula. Ayun, yung pioneer. Nag-pioneer din sa church na to. Eventually, mawala yun. Kaya, para mabuhay yun, kailangan ipas yung sa next generation na yun. So, ayan. So, imagine that na mawala yun. Ano mangyayari? Mawala, diba? So, kaya lagi natin tinitin dito yung discipleship yun. So, as a leader who pours his life or your life into a disciple, it would be a great reward to see your disciple take the head of the ministry once you're gone. So, yung mga, imagine nyo na yung kasunod nyo, ito, ikaw sa example na anong pakiramdam mo na nakita mo ako nandito? Di ba, ang saya? Positive. Positive, di ba? Positive. Oo. Nakikita niyo yung mga anak niyo na nandito na, tumatayo na. Happy friends na. Di ba? Nakikita niyo yung success na bilang. Siyempre, walang perfect leader. May mga pitfalls pa rin. Pero yung kahit yung small victory na nakita niyo, ang saya sa feeling. So imagine din, what if si Jesus, yung mga pinili ng tao, hindi prepared. Sila Peter. What if nung umalis si Jesus, hindi rin prepare yung mga disciple. So, sa tingin niyo ba may magkakaroon ng Christianity na word? Diba? Paano ba natin, diba? Parang magiging ka na ng share, parang history, parang may parang theory, may parang kwento lang siya na may Jesus sa namatay na namatay. Walang magpuprove, walang magpapakalat. So, eto, sinerch ko. Hanggang ngayon, ang Christianity pa rin is pinaka-largest religion sa buong mundo. So, imagine yung ginawa ni Lord, yung pinas niya through his disciple. So, may tinanong, ano ko na ito, in-AI ko ito, parang tinanong ko lang, pero based naman siya sa, nag-provide naman siya ng mga
reference si ChatGPT. So may ganun din siya sa akin kung ano yung latest projection niya in future years. So by 2030 or 2050. So ang sagot niya by 2030 or by 2050, Christianity pa rin will remain as the largest religion worldwide. So ang galing ni Lord din, no? Parang kasi wala namang ways, madaling ways para mapakalat yung word niya. So, mano-mano dati sa panahon nila Paul, nila Peter, talagang pupuntahan nila eh. Ngayon, napakadali ng i-spread out yung word of God. Through the Bible, you see examples of disciples taking over after a leader as well going to be so Moses had Joshua, Elijah had Elisha, Paul had Timothy. So, hindi to accident. So, pinlan up ni Lord to. And patuloy pa rin ang mangyayari to. Until now, sa church namin ito, sa mga susunod sa amin, sa mga susunod na, sa mga magiging anak namin, at sa magiging anak nila. Yun. So, God is wisdom and giving their instruction concerning deciding the next generation. So it would be a shame to have worked so hard to build a ministry only to see it collapse because one who came after was never prepared for the duties of leadership. So pagiging leader is mabigat na privilege na posisyon. So, parang sa'yo nakadepende yung magiging susunod na generation. Example na lang kung yung magiging pastor. Paano kung hindi na prepare yung pastor, mga tao, ano na mangyayari? As a pastor, as a leader, dapat prepare mo. So on the other hand, Jesus led his disciples with this very encouraging word. So John 14:12, sabi niya, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this, because I am going to the Father. Clearly, Jesus was telling his disciples that they can anticipate accomplishing great things in their ministry, even greater than what they have seen from his ministry. So, si Jesus, nag-plan siya dito, diba? Nagsimula sa 12 disciples. So, if you read the book of Acts, you will find the apostles being used to lead people into the kingdom of God by the thousands. So, yung ginawa ni Jesus Christ sa 12 disciples, nagbunga ito eh. Maraming nakakilala sa kanya, thousands. Hanggang ngayon, millions na. Ayun nga, by the following years of future years, it will remain at least siyempre dahil sa amat, like in Lord. So we have to be faithful today. We have to make sure that we are affecting the next generation. So, dito sa handbook na inaral ko, may sinasabi dito na generational risk. So, wala to sa Bible. Wala to sa term. So, this simply means that our faithfulness today will sow seeds of blessings to our children and their children. So, as a leader, we should keep on pursuing discipleship. Dapat i-prepare natin, and when the time comes,
hindi matitigil. And this for, and I pray for this church din na lumago pa rin tayo. And for us, kami mga next generation, ayan, patuloy pa rin i-train. So this, we have to remain faithful. Ipag-pray natin na hindi titigil lang sa isang generation yung mga nangyayari dito sa church. Dapat patuloy pa rin. Dapat hindi lang hanggang 40th anniversary ito. Dapat lang umabot pa ng 100. Hanggang sa kunin tayo ni Lord. Dapat patuloy pa rin itong church na ito. So what's in for us? Ito lang naman. In Psalms 112 verses 1 to 2, nandito, praise the Lord, blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His command. His children will be mighty in the land, the generation of upright will be blessed. So, if you continue this, i-bless tayo, i-bless tayo. Ang saya, there's joy. Pag patuloy yung pag-work natin kay Lord, and hindi lang ito nag-a-affect sa atin, mag-a-affect din sa mga anak natin, magiging anak nila, gano'n. So we must keep continuing. So this can only happen if we do our very best today. So hindi pa huli ang lahat. So marami pang pwede magbago. Mas i-bless pa ni Lord yung mga nangyayari if we remain faithful. And of course, tuloy natin yung work. Huwag tayong titigil. So, lastly, sa lesson na to, so what's in for us? Once na ma-ipas na natin sa next generation, what's in for us? So, una-una muna, tanong muna, how do you prepare ba yung mga kasunod? Ano bang dapat? Dapat bang lagi mag-church? Ano bang dapat ituro? Give the example. Parang may papasok ng hindi ka magandang example. Okay, so, ano na tayo? Ikot-ikot ulit. Yun nga sabi ni ni partner, sabi na hindi ba yung sabi ko. So, totoo ako na unahin mo para natin yung mga sarili natin, maging maganda tayo kaya influensya para yung kagandahan ng influensya natin may papasa natin sa anak, sa apo-apuhan, sa anak. So, pag may pasa sa anak, may papasa nila yun sa magiging anak natin. Pero kung tayo ay sablay, ano yung magagandang ibibigay natin sa ano? Kaya nga sabi na yung katulad ng message kanina na talagang dapat pakasurihin natin yung ating mga sarili. Ang sabi nga, hindi tayo pwedeng makita yung puso natin, hindi tayo, kahit yung asawa natin, hindi makikita yun kung totoo tayo kay Lord eh. Eh lalo na yung ibang tao. So si Lord lang talaga ang makakakita ng sarili natin kung talagang tayo ay sa Kanya at tayo ay sumusunod sa Kanya. Kumbaga sa Kanya natin ipagsusulit ang lahat. Kahit na magsipag-sipagan tayo, kung hindi naman talaga totoo yung pagkakasipag natin at dahil para lang may pakita na pagiging masipag natin, eh walang kabuluhan yun sa harapan ng Diyos. Ito na. May mga ano dyan, may mga anak. Ano?
example, we live by hearing and learning from kung sino yung nakikita natin. So, we should also live by example din talaga. Kasi, once na nakita ng anak na, ay, nanay tatay ko nagde-devotion, Bible study, parang part na rin ng life namin yun na gano'n. So, example lang po, pag nakikita nung mga nila Skylar, kasi dati pag may time na sama-sama kami matulog. Tapos pagkagising pa lang, mag-pray na. Yun, makikita mo kay mama and papa na mag-pray na agad or bago matulog. Tapos, ganun din sila pag matutulog na, can we pray? Or bago aalis ng sasakyan, pag hahatid ko, we pray na, gano'n. So, na-instill po nila sa murang isipan nila. Tsaka, nakakatawa kapag nagpe-pray, naririnig nila, Lord, cover us with your most precious blood. Ganun din siya mag-pray, Lord, cover us with your most precious blood. Maririnig mo sa kanila, ganito pala kami mag-pray, nagkagaya nila kami. So, ayun po yung parang isang example na parang innate na sa kanila yung prayer, yung pag-aral ng salita ng Panginoon. So, ganun po bilang sa mga anak. Pag part na talaga ng life natin kasi nga, part na yun ng relationship natin sa Panginoon. So, normal na siya. Normal na siya sa buhay natin. Dagdag ko lang. Siyempre, kayong mga anak, tulad ng Joel, ay kita mo sa amin ni Dad at ni Mami, kung papaano ka namin bituhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung natatandaan ko nung nag-apply pala siya sa trabaho, kami talaga unang sinasabihan niya, Dad, nag-apply ako, tulungan niyo ako sa panalangin, at sama-sama kami nanalangin. Kasi ang hirap magsalita sa harapan ng tao kung hindi naman talaga nakikita unang-una sa isahanan. Thank you, Lord, sa God. Ako, sa panahon ngayon, kung tutusin yung reality, napakahirap kakain ng ating mga anak. Talagang naano sila, nalilibaw or nalululong sa social media. Diba? Tayo example Pero yung example na yun, pinakita na natin At maliit pa sila. Sa part ko, maliit pa sila. Nakikita nila, hinihilap sila para mag-church. Hindi dahil kailangan mag-church, kundi doon nila malalaman ang salita ng Diyos. Sa bahay kasi, hindi nila nalalaman. Although, nandun yung aking asawa na nagpa-Bible study. Nalalaki na sila. Nagula kaming ma-termin sa San Lorenzo. Nagpa-Bible study kami. Tulong ni Pastor Noli. Pero maliit pa sila, humihilap na sila. Ngayon, sa panahon natin ngayon, aminin ko man talaga yung napakahirap. Kasi ako na yung nagpapakita ng example ngayon Wala na yung daddy nila So, ganyan talaga sa generations natin. Kung wala ang mga magulang natin, naging nag-i-spread na yung mga anak, yung anak. So, sa akin lang, para sa akin, para ipakita ko sa kanila na kailangan nila si Jesus sa buhay nila. Ipag-pray ko sila na hanggang ngayon, nag-pray ako, pero sila na lang ang magkaano ang mag-guro para sa kanila. Hindi ko man sila makita ngayon na buhay ako na hindi sumusunod, hindi ginagawa ang tungkulin, bilang Kristiyano, prayer, masibhing prayer para sa kanila dahil ang hatak ng mundo ay napakahirap. Diba? Amen. Ayun. Ayun.
may mga struggles talaga. Pero hindi naman natin parang hindi dapat natin pagmalaki yung sarili natin. Si Lord yung ipapakita natin. Dapat Yung maganda yung tanong mo, Joel, kanina paano mangyayari sa susunod? Kaya ang aking suggestion talaga is there should be a succession plan. Sa any group, there should be a succession plan. So yung we should give more responsibilities. Kasi ngayon most of you are better educated than in previous and mas marami kayong nalalaman and mas exposed kayo. Kaya ang iniisip ko dyan is we should give these new leaders the chance to unti-unti take over ng responsibility. Dapat mayroon ng gano'n may succession plan na tayo. Sa lahat ng ginagawa natin sa church na to, meron na tayong plano kung anong gagawin ng bawat isa. Hindi dapat manatili sa dati. The next generation should be better. Should be better than the previous one. Hindi pwedeng yung tuloy-tuloy lang kung anong ginagawa natin yun, pareho pa rin. Parang walang pagbabago We should have change. We should change for the better. Now, yung kayo, as the new leaders, you should start taking over ng responsibilities. Kasi yung maturity ninyo nandun Hindi na kayo dapat nagre-rely sa mga dati. The church should move on to a better and well-organized organization. So dapat ganoon ang gawin natin going forward. Hindi na tayo, huwag na tayo lumingon. We should go move forward. Give this new generation yung the mantle of leadership para sa Then siguro, to be able to do that, we should give them training or they should train themselves. Find trainings for themselves so that they should be able to teach. Kasi kayo nasa gitna na kayo ngayon Meron pang susunod na generation sa inyo. And you should be the leaders of the next generation, yung sinasabi ng mga bata. So you should be able to lead them. The world is changing. So, pagka pinapamana na yung mundo sa sumusunod na generation, nakawala na yung mga previous. Yung aming matatanda, wala na Pagdating namin sa aming lugar sa Batangas, kami na yung matanda doon So, we can see the change. So, now we want to see yung bagong generasyon, kayo, yung next leaders na. Now, you should assert yourselves now. Huwag kayong maghihintay. I think we should give you the responsibilities now to lead going forward, to take over. Yun ang nakikita ko doon. Okay? So, as a church, hindi lang naman isang ministry natin. Meron music, may teaching. So, naalala ko dati sa music, parang backup na pag wala yung isa, doon ako papasok. Ngayon, isa na ako sa mga core members ng praise and worship. So, ganun din sa iba't ibang as a church, hindi pwedeng isa lang nag-work Isang body tayo, one whole body tayo. Ganun din sa pagdating sa dapat may nagtitake mas better if meron ng may youth pastor pa iba ganun. May mga kasunod na yung magte-take over din. So, yun. So, what's in for us? So, pag dumating na din yung time namin sa posisyon nyo, mga pioneers, may mga sumunod na ring generation sa amin. So, what's in for us? So, may tanong dito, when was the last time we were awarded for accomplishment? So, saan po ako nandito? Sa Samsung.
merong ano every month merong mga awarding. So, team member, employee, and employee. So, sa Samsung, maraming employee, maraming tao. So, sa department pa lang namin, parang halos 100 na. So, ako na I was privileged na maging team member of the month. So, sa dami-dami namin sa department, sa whole year, na-recognize ako sa bilang team member of the month. Dalawang beses noong 2024 tsaka 2025. So, yung accomplishment na yun is, anong feeling, di ba? Ang saya. Kasi sa dami nyo, na-nominate ka. So, it's an honor na ma-nominate ka kasi yung ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. Parang may nagsabi nga doon parang hindi siya parang niniwala sa mga ganyan award. Pero yun, nung na-nominate din siya, yun, nagbunga yung mga pinaghirapan niya. And syempre, rin siya, natuwa din siya nung na-receive niya yun. So, ganun din sa atin. Magkakaroon din tayo ng honoring. God will honor us na i-appoint na tayo ng specific day na bibigyan tayo niya ng rewards. God has appointed a specific day when all saints who have served faithfully stand before Him and be given the honor of receiving the rewards. So, in Corinthians 5:10, dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done by him in the body, whether good or bad. So, Paul calls this judgment seat of Christ. So, in Greek word, reference is the Bema seat or Bema seat. Bema seat. Bema seat. So, here is how Dr. Leman Strauss, a Greek scholar, explains it. So, sabi niya dito, in the large Olympic arenas, there was an elevated seat on which was judge of the contest. After the contests were over, the successful competitors would assemble before the Bema to receive the rewards of crowns. The Bema was not the decision bench where someone was condemned. It was the reward seat. So, iba yung rewards na to yung iba yung sa earthly rewards na to kesa sa pag binigay tayo sa inyo pagdating ng araw na. So, yung mga nakuha natin yung rewards ngayon, yung feel ko, yung happiness, yung joy ko nung na-receive yun, parang 1 week lang eh. Tapos nag-usap ulit kami ng manager ko, parang nagkaroon kami ng realization na parang itong mga nakuha natin, pagdating ng isang linggo, malilimutan na nila. Lalo na pagdating next month, kasi by next month, may iba ng team members, sila na yung ma-recognize. Malilimutan mo na yung nagawa sila. Parang sabi ko, yung mga pinaghirapan mo na malilimutan din ng tao. At ako malilimutan mo na rin minsan na, naging awardee ako ng gano'n. Ito yung binabasa ko na lang yung resume ko, doon ko na lang naalala ako na ito yung naging achievement ko. Pero itong crown na ibibigay sa atin pagdating ng araw, it's something na eternal to eh. So it was evident that Paul was very conscious of this rewarding time. Pagdating ng panahon, laging paborito na quote na verse. Handa ka na bang sabihin sa inyo, Lord, na yung well done and you deserve. Diba? Ang saya nun, diba? That's
din for us. So, yung mga ginagawa natin dito, hindi naman ano eh. Huwag natin lagi isipin na para sa atin. It's always for the Lord. Ang mission natin is to continue pa rin na dapat hindi lang as leaders, as incoming leaders, dapat hindi titigil sa isang generation o dapat let's continue fighting the good fight hanggang sa finish natin yung race. Pag na-finish na natin yung race, dapat yung mga kasunod, dapat prepared na yung mga kasunod. So despite all the difficulties in his ministry, he stood for the faith, preserving till the end because he knew he would stand before the Savior and Lord he was serving to receive rewards. So then, so sabi dito, perhaps the biggest surprise is that God can find anything in us worth rewarding. It goes to show what a merciful and generous God we serve. So, ayun. Let's continue in discipleship kahit paulit-ulit na gasgas na yung word na yun, yung practice na yung discipleship. Kasi, through means of that, dun yung way para mag-continue yung church. Para magkaroon tayo ng patuloy yung ministry na to. So, and I pray that it would always be our greatest desire to stand before Him that the day and hear Him declare, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful in few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Matthew 5:8. So, yan po nagtatapos yung sabi sa mga may nalagay po. Sige, let's pray. Lord, salamat po sa pag-tuloy. Lord, salamat Lord sa discussion, Lord, sa mga Lord, I pray, Lord, huwag kaming tumigil, Lord, na mag-work. Lord, help us to remain faithful, Lord, pag naging kami, Lord, to those generations to come, Lord, dapat, Lord, I pray na makilala ka nila, Lord, help us, Lord, to become great example, Lord, Lord, makita sa buhay namin, Lord, ikaw mag-shine sa buhay namin, Lord. At hindi kami makita, Lord, hindi kayo, Lord. I pray, Lord, na patuloy pa rin, Lord, ng church, lalo sa church na, Lord, kami mga generations na come, Lord, mag-work kami, Lord, na hindi kami tamarin, Lord, hindi kami pinigil, Lord, mag-work para sa inyo, Lord. Lord, thank you, Lord, natin kami this week,